Ako si Violet at nais kong ibahaging mala Rapunzel na istorya ng aking buhay pag-ibig. Bakit ka mo mala Rapunzel? Mahigpit kasi ang aking tiya at hindi niya ako pinapabayaang makalabas ng aming mansyon hanggang sa makilala kong lalaking nagpakita sa akin kung gaano kasaya ang mundo. Halika't ikukwento ko sa inyo. Masaya kaya sa labas? Bulong ni Violet sa sarili habang nakasilip sa bintana. Nakatanaw lamang siya sa mga kotse at mga taong dumadaan sa harap ng kanilang magarang bahay. Bata pa siya nang huli siyang makalabas. Gusto din sana niyang lumabas at mamasyal pero sadyang napakahigpit ng kanyang tiyahin. Isang araw ay nakiusap siyang muli sa kanyang tiyahin. Tia Mona, baka naman pwede na akong lumabas. Nasa tamang edad na din ako at kaya ko na pangalagaan ng aking sarili. Kabadong tanong niya. Masyadong delikado sa labas. Ikaw lang naman ang pinoprotektahan at iniisip ko. Ipinangako ko sa mga magulang mo na aalagaan kita sa abot ng makakaya ko. Pero kung mamasamain mo, bahala ka na. Aalis na ako dito dahil kaya mo naman na palang alagaan ang sarili mo. Yon ang madalas na panakot ng kanyang tiyahin, kaya tuwing sumusubok siyang lumabas ay binabaliwala na lamang niya. Sige wag na lang po. Sorry po. Takot kasi siya na mawala ang kanyang tiyahin. Buong buhay niya ay ito lamang ang nagdedesisyon ng lahat para sa kanya at parang hindi niya kaya na mawala ito. Isang araw ay dumating ang delivery rider ng mga order ng kanyang tiyahin. Sakto naman na nagkasakit ang kanyang tiya at na-confine ito sa ospital. Kinabahan si Violet dahil hindi na siya sanay makipag-usap sa ibang tao. Hindi niya alam kung paano magtatanong o kung paano ito sasagutin sakali mang magtanong ng kung ano-ano. Kabadong-kabado siya pero wala naman siyang magagawa dahil siya lamang ang tao sa bahay. Importante ang deliveries na yon at ibinili ng kanyang tiya sa kanya. Oh my gosh, paano ko ba ito gagawin? Nakakatakot naman. Bulong ni Violet sa kanyang sarili. Nanlalamig at nagpapawis sa kaba ang kanyang mga kamay at kumakabog ang kanyang dibdib. Humugot siya ng malalim na hinga. Kaya ko to. Sumilip siya sa balkonahe at nakita din siya ng rider. Hi miss, nandyan po ba si Miss Mona Castro? Wala siya. May sakit siya at nakakonfine sa ospital. Tumaas daw kasi ang blood pressure dahil sa stress sa mga kaibigan niya. Pinayuhan daw siya ng doktor na mamalagi sa ospital ng 5 hanggang 7 araw para maobserbahan siya. Kabadong sagot ni Violet. Baka pwedeng ikaw ang mag-receive ng mga to. Bayad na din ang mga parcels na to. Kailangan ko lamang ng pipirma sa delivery form. Paliwanag ng lalaki. Nakasuot ito ng kulay light brown na long sleeves na pangsangga sa init ng araw at may hawak din ito na helmet. Aha? Iwan mo na lamang dyan sa labas ng gate. Kabadong sabi ni Violet. Yun din kasi ang bili ng tiyahin niya. Ipaiwan ang delivery sa labas ng gate at kapag nakaalis na daw ang rider, dun lamang siya lalabas para kuhain ang mga yon. Naku, hindi pwede miss. Mamahalin kasi ang mga to at mahigpit na bili ni Miss Mona sa seller na huwag basta-basta iiwan ang mga to. Baka daw kasi mawala. Kailangan namin ng pipirma dito sa delivery form. Bumaba ka na lang sana dito miss. Ang hirap makipag-uusap ng nakatingala. Ang sakit sa leeg eh. Bahagya nang naiinis si Michael dahil mainit ang panahon at nakatingala pa siya sa bintana na nasa 4th floor. Ang bahay kasi nila Violet ang pinakamalaki at pinakamataas sa lugar nila. Lakas loob na lumabas ng mansyon si Violet at binuksan ang gate. Ay, mabuti naman at bumaba ka na dito. Ang hirap kasing makipag-usap sa'yo kung nasa 4th floor ka. Sermon pa niya. Sorry. Hindi lang kasi ako sanay lumabas ng bahay. Nehiyang sabi ni Violet. Napatitig naman sa kanya ang delivery rider. Mukha ngang hindi ka lumalabas ng bahay. Maputla ka eh. Napansin ni Michael na natatakot na ang dalaga. Biro lang yun miss. Huwag ka namang matakot. Mabait naman ako. Ganun ba? Akala ko kasi galit ka na. Hindi din kasi ako sanay makipag-usap sa mga tao. Ani Violet. Ibig mong sabihin, palagi ka lang dyan sa loob ng mansyon nyo?
Tanong ni Michael at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng dalaga. Tumango lamang si Violet. Para ka palang si Rapunzel eh. Tapos mahaba din ang buhok mo. Siguro si Mona yung evil stepmother mo, no? Biro ng Ryder at natawa naman si Violet. Mas maganda ka kapag nakangiti, miss. Namula naman si Violet sa hiya. Salamat. Bakit hindi ka mamasyal? Ayaw ng tiya ko eh. Delikado daw. Sus, delikado. Ilang taon ka na ba? Usisa niya. 22 years old na ako. Pero hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling lumabas ng mansyon. Kwento ni Violet. Grabe naman yan. So paano ka nag-aaral? Nagtatakang tanong ni Michael. Homeschooled ako. Ani Violet. Maling-mali ang tiya mo dyan. Paano ka matututo na alagaan ang sarili mo kung hindi ka naman nakakalabas? Paano ka kapag wala na siya? May iwan kang walang alam sa buhay. Naiiling na sabi ni Michael. Ayun nga eh. Tuwing sinusubukan kong magpaalam sa kanya ay nagagalit siya. Gusto ko din namang gumala. Sa TV ko lang nakikita kung anong itsura ng mga lugar dito sa Pilipinas. Hindi din maipaliwanag ni Violet kung bakit parang magaan ang loob niya sa binata at nakipagkwentuhan pa siya ng tungkol sa kanyang nararamdaman. Pero wala siya dito ngayon, di ba? Nasa ospital siya at nakakonfine. Naawa nga ako sa kanya. Ang sabi ko ay sasamahan ko siya pero ayaw niya. Delikado daw. Mas gusto pa niyang mag-isa doon kaysa samahan ko siya. Sa tingin ko ay may ibang intensyon ng tiya mo kaya hindi kanya pinapayagang lumabas. Huwag mong mamasamain ha. Concern lang ako sa'yo. Sabi pa ni Michael. Okay lang. Sa totoo lang ay naghihinala na din ako sa kanya. Pero wala naman akong ibang maaasahan. Bata pa ako nang namatay sa aksidente ng aking ina at ama. At siya nang nag-alaga sa akin simula nun. Mahabang kwento ni Violet. Hindi din niya maipaliwanag kung pakiramdam niya ay ligtas siya sa lalaki at nagkwento siya agad. Ramdam kasi niya na mabait at harmless ito. Maamong mukha nito at mahinahon ng boses. Lalaking-lalaki din ang dating nito. Matangkad at matipuno ito. Ako nga pala si Michael. It's nice to meet you. Violet naman ang pangalan ko. Inilahad nito ang kamay at inabot naman yun ni Violet. Nagulat siya dahil ganun palang pakiramdam na makipag-shake hands. Pakipirmahan mo to. Nakangiting sabi ni Michael nang magbitaw na ang kanilang mga kamay. Matapos pumirma ay kinuha na ni Violet ang deliveries at isa-isang ipinasok ang mga ito. Bumalik pa siya sa labas para magpasalamat kay Michael. Salamat sa deliveries pati na din sa pakikipagkwentuhan sa akin. Nakangiting sabi ni Violet. Tumango lamang si Michael at akmang aalis na pero bigla itong nagsalita. Gusto mong mamasyal? Tanong ni Michael. Nagulat naman si Violet. Ha? Kako, baka gusto mong mamasyal. Tapos na ang deliveries ko. Baka gusto mo lang mag-stroll. Isasakay kita sa motor ko. Naku, baka magalit ang tiya Mona ko. Sus, magagalit siya kung malalaman niya. Nasan ba siya at paano naman niya malalaman? Sandali lang naman tayo. 2 ikot lang tayo. Ayoko. Natatakot akong mapagalitan ng tiya ko. 22 ka na, diba? Hindi ka na 12 years old. Biro pa ni Michael. Ngumiti si Violet. Pero wala akong mga panglabas na damit. Maayos naman yung suot mo. Pero itali mo lang ang buhok mo. Masyadong mahaba. Maka sumabit sa kadena ng motor ko yan. Sige, sandali lang Paniniguro pa nito. Muling pumasok ng mansyon si Violet at inayos ang kanyang buhok. Ilang sandali pa ay bumalik na ito at nakapusod na ang buhok. Lalo itong gumanda nang mahawa ng buhok sa mukha nito. Tara na. Tara? Excited na sagot ni Violet. Kumakabog ang dibdib niya sa pinaghalong takot at kaba. Ikinandado nila ang gate. Sumakay si Violet sa likod ni Michael sa motor. Namasyal sila. Tuwang-tuwa si Violet sa mga magagandang tanawin na kanyang nakikita. Parang ayaw na nga niyang bumalik sa kanyang bahay. Napapikit siya habang humahampas sa mukha niyang hangin. Mainit ang sikat ng araw pero masarap sa balat niya ang pakiramdam na yon. Halos 1 oras din silang namasyal.
Hindi magkamayaw ang mata ni Violet sa dami ng magagandang bagay na nakikita niya. Pagbalik nila ay naging emosyonal naman si Violet. Salamat sobrang saya ko. Wika niya. Wala yun. Kung gusto mo ay dadaanan kita uli bukas. May delivery din naman ako sa dulo ng street nyo. Pwede ko yung ihuli. Tapos susunduin kita dito. Wow, talaga? Halos napatili pa ang dalaga. Oo naman. Mamasyal ulit tayo tapos kumain tayo sa Tapsian o sa Isawan. Mukhang masaya nga yan. Pero wala akong pera. Hindi naman ako nakakahawak ng pera ko eh. Biglang nalungkot ang mukha ng dalaga. Halatang gusto nitong kumain sa sinasabing Tapsihan o Isawan pero wala siyang sariling pera sa edad niyang yon. Okay lang yun. Mura lang naman yun. Ililibre na lang kita. Nakakahiya naman. Baka may panggagamitan ka din ng pera mo. Nehiyang sabi ni Violet. Okay lang yun. May mga tip naman sa akin ng mga customers ko. Kung nahiya ka sa akin ay isipin mo na lamang na customer ko ang nanlibre sa'yo. Biro pa ng binata. Sige na nga. Salamat Ang bait mo naman. Bakit mo ko tinutulungan? Tanong ni Violet. Ang lungkot kasi ng mga mata mo. Malungkot sigurong makulong sa mansyon na yan kahit pa marangya at mamahalin yan. Malungkot nga. Para akong nasa ibang mundo. Wala akong mga kaibigan. Wala akong makakilala. Huwag kang mag-alala. Sasamantalahin natin na wala ang tiya mo. Sisiguraduhin kong mag-enjoy ka bukas. Pilyong sabi nito pero napangiti naman si Violet. Salamat. Umalis si Michael at naiwang nakangiti ang dalaga. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay nakagala na din siya. Excited din siyang umalis kinabukasan. Halos hindi makatulog si Violet ng gabing yon. Katagal niyang inasam na makalabas ng mansyon na yon. Isang tulad ni Michael lang pala ang tutupad ng kanyang mga munting pangarap. Maaga siyang nagising. 5:00 pa lamang ng umaga ay nakabasta na siya at panayang silip niya sa bintana kahit pa nga alam niyang bandang hapon pa sila makikita. Panay din ang sukat niya ng mga damit na maaari niyang masuot. Nakahanap siya ng isang pulang t-shirt. May kalumaan na ang t-shirt pero maganda pa din at lumalabas ang pula ng kanyang labi at pisngi kapag suot niya yon. May lumang kupas na maong din siyang nakuha. Hindi niya alam kung kanino yon. Nakuha lamang niya yon sa cabinet ng kanyang tiyahin. Kasya naman yun sa kanya kaya naisipan niyang suotin. Karamihan kasi sa mga damit niya ay mga mahabang palda o bestida. Yun kasi ang mga ipinapasuot sa kanya ni Tia Mona pero hindi yun komportable kung sasakay siya sa motor. Kinahapunan ay muling bumalik si Michael. Namasyal sila ni Violet. Halos ayaw na ngang umuwi ng dalaga. Kay tagal niyang inasam ang mga sandaling yon. Paikot-ikot lamang sila sa mga kalye at nang malapit ng dumilim, nagtungo naman sila sa isang tapsihan. Gutom ka na ba? Tanong ni Michael. Medyo. Tara, kumain na tayo. Sige. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa tapsihan. Ito yung Tapsian na sinasabi ko sa'yo. Masarap dito. Suki na nga ako dito eh. Pagkatapos kong mag-deliver ay dito talaga ako kumakain. Ang bango nga ng amoy dito at mukhang masarap. Nakangiting sabi ni Violet habang iginagalang mga mata sa paligid. Tinitingnan niya mga pagkain ng ibang mga customers. Ano nga bang masarap dito? Excited na tanong ni Violet. Madami. Meron silang tocino, fried chicken, hot dogs, pamatlong ganisa. Lahat yan ay may kasamang itlog, kanin at unli sabaw. Wow, ang hirap namang mamili. Ikaw ba? Anong order mo? Parang batang tanong ni Violet. Tapa, itlog at sinangag ang order ko. Ikaw, anong gusto mo? Kapareho na lang ng order mo. Tinawag ni Michael ang waiter at saka sinabing kanilang mga order. Nagkwentuhan sila habang naghihintay sa pagkain nila. Nang dumating ang order nila ay nagliwanag ang mukha ng dalaga. Parang ang sarap nga. Go, kumain ka na. Sabi ni Michael. Bawat subo ng pagkain ay baka sa mukha nito ang kaligayahan. Masaya din si Michael dahil napapasaya niya ang dalaga. Ang totoo ay napalapit na kasi siya dito at nahuhulog na ang loob niya dito. Mabait naman kasi si Violet.
Smart at humble kahit pa nga ubod ng yaman nito. Nang mamatay kasi ang kanyang mga magulang, ay madaming ari-arian ang naiwan sa kanya. May mga pera ding nakuha sa insurance policies ng mag-asawa. Pero ang lahat ng pera ay nasa pangangalaga ng kanyang tiya Mona. Hindi niya nakikita ang mga pera niya. Palagi nang sinasabi ng tiya niya na nasa bangko daw ang lahat at dapat ipagkatiwala na lamang sa kanya. Sa susunod ay yung tusino naman ang tiktikman ko. Masiyang sabi ng dalaga. Sa susunod? Ibig sabihin ba niyan, sasama ka pa uli sa akin? Oo naman. Bakit naman hindi? Wala lang. Akala ko kasi nabobore kang kasama ko. Hindi ah. Enjoy nga akong kasama ka. Masaya ako na masaya ka. Salamat. Masaya din ako na nakakalabas na ako ng bahay namin. Masaya din ako na ikaw ang kasama ko. Paano kapag nakauwi ng tiya mo? Hindi ko nga din alam eh. Gusto ko siyang kausapin muli at sabihin na payagan na akong lumabas. Pero natatakot ako. Baka magalit na naman siya. Tila batang kwento ni Violet. Kailan ba ang uwi ng tiya mo? Hindi ko pa sigurado pero baka sa Sabado payagan na siyang umuwi. Itong Sabado na? Oo daw. Nakakalungkot naman. Kaarawan ko pa naman sa Linggo. Baka hindi ka napayagang lumabas. Seryoso ka ba? Oo naman. Plano ko pa naman sanang isama ka sa Maynila para doon tayo mag-celebrate ng birthday ko. Ha? Ako ang gusto mong kasama sa birthday mo? Oo naman. Bakit? Hindi pa ba halata na may gusto ko sa'yo? Medyo halata naman. Halakak ni Violet. So paano yan? Hindi kita makakasama sa kaarawan ko. Kakausapin kong tiya ko. Pipilitin ko siyang payagan niya ako sa kaarawan mo. Talaga? Gagawin mo yan? Oo naman. Salamat. Simula nga nun ay naging malapit na sila sa isa't isa. Binigyan din ni Michael ng isang lumang cellphone si Violet para makapag-chat pa din sila. Habang nasa ospital pa si Tia Mona, ay araw-araw silang namamasyal at kumakain sa iba't ibang karinderya at kantina. Dumating ang araw ng Sabado at nakauwi na rin mula sa ospital si Tia Mona. Kamusta po kayo, Tia Mona? Bati ni Violet nang salubungin niya sa gate ang matanda. Inabot pa niya ang bag na dala nito at inalalayan ito papasok ng mansyon. Ayos lang ako. Kamusta ka ba dito nung wala ako? Tanong ng matanda. Ayos naman po ako. Tipid na sagot ni Violet. Baka may mga nakapasok na tao dito ah. Delikadong panahon ngayon. Hindi naman po sobrang delikado, Tia Mona. Paano mo nasasabi yan? Lumabas ka ba? Gulat na tanong ng matanda. Oo, lumabas ako kasamang bagong kaibigan ko. Lakas loob na pag-amin ni Violet. Gusto na kasi niyang simulan ang pagpapaalam dito. Kitang-kita niya kung paano nagbagong ekspresyon ng kanyang tiya. At halos manlisik ang mga mata nito at galit na galit ito. Bakit ka lumabas? Hindi ba't mahigpit kung bilin na huwag kang lalabas ng bahay? Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Tia Mona. 22 na ho ako. Kaya ko na hong alagaan ang sarili ko. Giit pa niya. Aba! Matapang ka na! Sino bang nanlalason sa utak mo? Sigaw nito. Wala po. Pero tama din naman po na dapat pwede na akong lumabas. Hindi naman ho normal na nakakulong lang ako sa loob ng bahay sa edad kong to. Pangangatwiran pa niya. Hindi ako makakapayag. Malaki nang naging hirap ko sa pag-iingat sa'yo. Sumbat naman ng matanda. Hindi na ho kayo pwedeng masunod sa buhay ko. Nasa wastong edad na po ako. I want to be in control of my life. Matapang na sabi ni Violet. Hindi maaari. I insist. Hindi mo ko gustong maging kalaban. Banta ni Tia Mona. Hindi na sumagot si Violet at padabog na bumalik na lamang ito sa kwarto nito. Lingid sa kaalaman ng matanda ay nakabuo na pala ng plano si Violet. Madaling araw pa lamang ng araw ng Linggo ay lumabas na ng mansyon si Violet. Mahimbing ang tulog ni Tia Mona. Nakipagkita siya kay Michael. Tuwang-tuwa naman ang binata nang makita siya. Akala ko hindi ka na dadating. Pwede ba yun? Kaarawan mo? Salamat ah.
Makita pa lang kita masayang masaya na ako. Kompleto na ang kaarawan ko. Pinasaya mo din ako at gusto ko ring pasayahin ka sa espesyal na araw na to. Naku, masyado na tayong nagiging madrama. Sumakay ka na sa motor at nang makapagbiyahe na tayo. Halos 3 oras din ang biyahe papunta sa Maynila. Sumakay na sa motor si Violet at gaya ng nakagawian nila ay kumapit ito sa bewang ni Michael. Masaya silang bumiyahe patungo sa Maynila. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita ang mga nagtataasang mga gusali sa Maynila. Manghang-mangha si Violet. Sobrang ganda pala dito. Mas maganda ka. Puro ka naman biro eh. Joke lang. Pero seryoso nga, super ganda dito. Oo naman, lalo na kapag gabi. Napakadaming ilaw dito. Sayang at kailangan nating umuwi ng maaga. Sino namang nagsabi na kailangan nating umuwi ng maaga? Ha? Ibig mo bang sabihin, pinayagan ka ng tiya Mona mo na magtagal sa Maynila? Hindi. What? Humalakak lamang si Violet sa reaksyon niya. Teka, nagpaalam ka ba sa kanya na pupunta tayo ng Maynila dahil sa kaarawan ko? Hindi din. Natatawang sabi ni Violet. Hindi ba magagalit ang tiya mo niyan? Siguradong magagalit yon. Pero wala na akong pakialam. Sinabihan ko naman siya na nasa wastong edad na ako at gagawin ko ng lahat ng gusto ko. Anong sabi niya? Ano pa? Di nagalit. Malditang sabi ni Violet at naghalakakan silang dalawa. Pumasok sila sa loob ng isang mamahaling mall. Ang ganda naman dito. Hindi ako makapaniwala na namiss ko ang lahat ng mga to dahil nakakulong ako sa bahay sa loob ng matagal na panahon. Sabi ni Violet habang namamasyal. Ang weird nga ng tiya mo. Huwag ka sanang ma-offend ha. Hindi naman sa sinisiraan kong tiya Mona mo pero hindi kaya may balak lang siyang hindi maganda sa lahat ng naiwan sa'yo ng mga magulang mo? Yun din ang iniisip ko eh. Natigilan si Violet nang makakita siya ng isang salon. Gupitan ba yan ng buhok? Inosenteng tanong niya kay Michael. Oo. Bakit? Gusto mo bang magpagupit ng buhok? Oo, sana. Kaso wala akong pera. Mukhang mahal dyan. Ang weird rin kasi ng itsura ko na ang haba-haba ng buhok ko. Maganda naman ang buhok ni Violet pero ubod naman ang haba. Gaya lamang ni Rapunzel sa isang fairy tale. Lagpas tuhod na kasi ang buhok niya. Ayaw ng kanyang tiya na magpagupit siya. Nahihirapan na din siyang kumilos dahil sa haba ng kanyang buhok. Sure ka ba? Ang haba na ng buhok mo, sayang naman. Hindi ko naman gustong pahabain ng ganito kahabang aking buhok. Ang tiya ko lang may gusto nito. Irap pa ni Violet. Talagang nagiging palaban na din siya sa kanyang tiya na kung tutuusin ay dapat dati pa niyang ginawa. Kung sa bagay, mahirap ngang kumilos ng ganyang kahabang buhok. Okay lang kung nasa loob ng bahay. Pero ngayon nabala ko na ang laging lumabas. Mas makakabuti kung magpapagupit na ako. Magandang idea yan. Tara. Pero wala nga akong perang pambayad dyan. Ikaw na lang kaya ang gumupit sa buhok ko. Huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala dyan. Pinag-ipunan ko talaga ang araw na to. Salamat ah. Ang dami mo nang binibigay at ginagastos sa akin. Huwag ka mag-alala at makakabawi din ako sa'yo. Hindi naman kailangan. Masaya akong gawin ang mga bagay na to para sa'yo. Masaya ako kapag masaya ka. Sinamahan ni Michael si Violet na magpagupit. Habang inaayusan ay lumabas naman ng salon si Michael at nag-ikot-ikot ito. Gusto kasi niyang bilhan ng munting regalo si Violet. Matapos ng mahigit 1 oras ay bumalik na sa salon si Michael dala ang paper bag na bili niyang regalo. Halos mabitawan niya ang paper bag nang makita niya si Violet. Ang OA mo naman, para ka namang nakakita ng multo dyan. Sorry na. Nagulat lang talaga ako sa itsura mo. Bagay sa yung buhok mo. Maiksi ng gupit ng buhok ni Violet. Hanggang sa may baba na lamang niya ang haba at nakulayan din ito ng kulay light brown. Maganda naman dati si Violet pero mas lalo itong gumanda matapos magupitan at makulayan ng buhok. Parang ilang taon na natanggal sa itsura nito, lalo siyang gumanda at nawala ang haggard look nito. Pangit ba?
Nag-aalalang tanong ng dalaga. Hindi sobrang ganda nga eh. Sus, nang bola ka pa. Umirap pa ito pero ang totoo ay kilig naman siya sa komento ng binata tungkol sa kanyang buhok. Ang totoo ay nagustuhan niya bago niyang hairstyle at kahit nga ang mga staff ng salon ay nabighani sa bago niyang look. Pero sadyang ibang dating sa kanya nung si Michael na ang pumuri sa kanya. Hindi ako nang bobola no. Maganda naman talaga at bagay sa'yo. Kung plano mo talaga na palagi ka nang lalabas ng bahay, yan nga ang perfect na buhok para sa'yo. Mahirap din kasing kumilos kapag ubod ng haba ng buhok mo. Kapag pinusod mo naman parang ang bigat na. Natatawang sabi ni Michael. Totoo yan. Tsaka parang hindi naman normal ang ganun kahabang buhok ngayon. Simula nang lumalabas tayo, wala pa akong nakitang babae na may ganito kahabang buhok. Teka, saan ka pala nagaling? Ang tagal mong nawala. May binili lang ako. Natatarantang sabi ni Michael. Itinago pa niya sa kanyang likod ang dalang paper bag. Ano yung dala mo? Regalo ko para sa'yo. Nahiyang sabi ni Michael. Bakit ka may regalo sa akin Ikaw yung may birthday. Nakakahiya nga kasi hindi man lamang kita mabilhan ng regalo. Tapos nilibre mo pa ako ng pampaayos ng buhok. Wala kasi talaga akong paraan para maka-access sa mga perang bigay ng magulang ko. Nakaitiya mo ng lahat. Naiiling na sabi ni Violet at bakas ang lungkot sa mukha nito. Wala namang problema dun. Masaya ako na nalilibre kita. Pero bakit binilhan mo pa ako ng regalo? Ikaw kasing nagpapasaya sa araw-araw ng buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit masaya ako ngayong kaarawan ko. Kaya naisipan kitang bilhan ng regalo. Ito. Nahihiyang inabot ni Violet ang regalo at binuksan yon. Wow! Ang ganda naman itong blusa na to. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nagustuhan? I don't like it. I love it! Bigla na lamang niyakap ni Violet si Michael. Ilang sandali pa ay nahimasmasan si Violet. Naku, sorry. Nabigla lang ako. Ngayon ko lang kasi naranasan ang mga bagay na to. Namumula ang mukha ni Violet sa hiya sa kanyang nagawa. Wala namang problema sa akin. Kahit met mayain mo pa ako yakapin ay okay lang sa akin. Pilyong sabi naman ng binata. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Halakak ni Violet. Sabay hampas sa braso ng binata. Gusto mo kumain na tayo? Makagutom ka na. Hindi pa ako gutom. Gumala pa tayo? Parang bata na humiling si Violet. Gusto mo bang mag-arcade? Arcade? Yung maraming games yun, diba? Yun nga. Tara, gusto ko yan. Hindi na napansin ni Violet na hinawakan pala niya ang kamay ng binata at hinila ito papunta sa palaruan. Nakaramdam naman ng tuwa at awa si Michael para sa dalaga. Sa edad niyang yon ay sabik na sabik pa siya sa mga palaruan tulad ng arcade. Sa kabilang banda ay masaya na din siya dahil nakakalabas na ito ng bahay. Nangako siya sa kanyang sarili na palaging pasasayahin ng dalaga. Gusto na nga niya itong ligawan pero natatakot siya na baka matakot ito sa kanya o kaya naman ay makaramdam ng pagkailang. Dumating sila sa arcade. Bumili si Michael ng madaming tokens at masaya silang naglaro. Halos 1 oras din sila doon. Laking tuwa pa nga ni Violet nang maglaro sila ng claw machine at nanalo si Michael ng isang malaking stuffed toy. Wow! Ang galing mo naman! Halos pasigaw na sabi ni Violet habang nakatitig sa makulay at malambot na stuffed toy na ubod talaga ng cute. Ito sa'yo. Ito, sa'yo na ang stuffed toy. Ani Michael sabay abot kay Violet. Talaga? Ibibigay mo sa akin ng stuffed toy? Nanlaki pa ang mga mata ni Violet. Oo naman, para sa'yo talaga yan. Wika ni Michael sabay abot ng stuffed toy sa dalaga. Agad niyakap ni Violet ang stuffed toy. Mahilig kasi siya sa mga unan at stuffed animals. Salamat dito ah. Ang bait-bait mo naman talaga sa akin. Kung hindi nga ako nagmumukhang feelingeray, iisipin ko na baka totoo na may gusto ka sa akin. Paano kung meron nga? Pagbabaka sakali ng binata. Di okay. Pilyang sabi nito.
Nagulat si Michael sa sagot nito. Talaga? Oo naman. Ibig sabihin ba nun, pwede na akong manligaw sa'yo? Oo naman. Masaya ka naman kasama at mabait ka din. Gentleman ka din. Bonus na din siguro na cute ka. Cute ako para sa'yo? Ngisi pa ng binata. Oo naman. Paano ang tiya Mona mo? Sigurado ko na magagalit yun kapag nanligaw ako sa'yo. Alam mo, kahit anong gawin natin, magagalit si Tia Mona. Kung sa bagay, may point ka. Bakit? Kapag nagalit ba siya hindi ka naman liligaw sa akin? Taas pa ang kilay ni Violet nang nagtanong. Siyempre hindi. Paglalaban ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Basta magsisimula na akong maligaw ha. Oo naman. Nakabungis-ngis na sabi ni Violet. Umaapaw ang puso ni Michael sa kaligayahan. Hindi pa man siya sinasagot ay masaya na siya dahil napagbigyan siya ng pagkakataon na manligaw dito. Isa pa sa tingin naman niya ay gusto din siya ni Violet. Buong araw pa silang namasyal. Kumain sila sa all-you-can-eat buffet. Yun ang unang pagkakataon na makakain si Violet sa ganong klaseng kainan. Kaya tuwang-tuwa ito na palipat-lipat sa mga lamesa ng pagkain. Sigurado ka bang pwede kong kunin lahat ng gusto kong pagkain dito? Oo naman. Baka malaking babayaran mo. Hindi. 500 pesos per person lang ang bayad dito. Tapos pwede mo nang kainin lahat ng gusto mo. Ang galing naman. Alam mo, sa tingin ko, napakadaming perang ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Nagtataka lang ako bakit hindi man lang kami kumakain sa mga ganitong restaurant ng tiya ko. Palagi na lamang siyang nagluluto ng pagkain. Hindi ko nga din gusto ang mga niluluto niya, pero wala naman akong magawa. Hayaan mo na siya. Huwag kang mag-alala. Mas magsisipag ako para palagi kitang madala sa mga ganitong kainan. Kahit wala pa namang okasyon. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman. Malakas ka sa akin eh. Asahan ko yan ah. Pero sana dumating din yung panahon na makakuha naman ako ng pera ko. O kaya magtrabaho na lang kaya ako. Pwede din naman yan. Pero yung gumala nga ayaw ng tiya mo. Paano pa kaya kung magtatrabaho ka? Oo nga pala. Sana talaga matauhan na si tiya. O kaya ipayagan na niya ako. Teka, since kayong dalawa na lamang sa buhay, siguro sobrang close yung dalawa. Kita ni Michael na napaisip pa si Violet. Actually, hindi nga kami close eh. Halos hindi din naman kami masyadong nag-uusap kapag nasa bahay kami. Ganon? Ang weird naman. Hayaan mo na nga. Sayang araw kung silang pag-uusapan natin. Gusto mo pang gumala? Oo naman. Grabe, hindi ka talaga napapagod no? Pero sige, sasabayan kita. Tara, gala pa tayo. Halakak ng binata. Halos paggabi na nang ihatid siya ni Michael. Nang makababa na siya mula sa motor, ay naging emosyonal na ang binata. Salamat ah. Ito ang pinakamasayang kaarawan ko. Ang ooy mo naman. Totoo nga. Masaya ako na napasaya kita. Sana palagi tayong ganito. Pangako ko sa'yo, kapag naging nobya kita, wala ko ibang hahangarin kundi ang mapasaya ka sa araw-araw. Salamat. Happy birthday ulit. Mag-ingat ka pag-uwi ah. Oo, mag-iingat ako para sa'yo. Pagkasabi niyon ay umalis na si Michael. Huminga ng malalim si Violet dahil babalik na naman siya sa malungkot na mansyon na yon. Pagbalik ni Violet sa mansyon ay nakaabang na ang kanyang tiyahin sa sala. Talagang sinusubukan mo ako, no? Singhal nito. Pumasya lang naman po ako kasama si Michael. Pairap na sabi ni Violet. Kilala mo na ba ang gusto ang lalaki niyan? Oo naman ho. Mabait siya at mapagkakatiwalaan. Paano ka nakakasiguro? Sandali mo pa lamang siyang kakilala. Paano kung nalaman niyang tungkol sa mga kayamanang iniwan ng iyong mga magulang at pag-iinteresan lang pala niya ang mga yon? Kayo ang hindi nakakakilala ng lubos sa kanya. Kaya huwag niyo siyang husgahan. Isa pa, sa tingin ko hindi si Michael ang may interes sa kayamanang iniwan sa akin. Pasaring niya sa matanda.
Matapang na si Violet ngayon at handa na siyang lumaban. Hindi ko ata gusto ang tono ng pananalita mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Pinatatamaan mo ba ako? Galit na sabi ni Tia Mona. Tinamaan po ba kayo, Tia Mona? Sarkastikong tanong ni Violet. Maldita ka na! Halatang masamang impluwensya ng lalaki niyan sa'yo. Hindi po siya masamang impluwensya. Nakikita ko lang pong realidad ng buhay dahil sa kanya. Iminulat lang po niya ang mga mata ko sa katotohanan. Tingnan mo ang kalokohang ginawa mo sa buhok mo. Nasisiguro ko na siya din ang dahilan ng pagpapagupit mo ng buhok. Kaya tagal kong inalagaan ang buhok mo. Ipapagupit mo lang ng maiksi. Wala ka talagang utang na loob. Wala kang pahalaga sa mga bagay na ginawa ko para sa'yo. Galit na litanya ni Tia Mona. Hindi po to kalokohan. At hindi niya ako inimpluwensyahan na magpagupit. Gusto ko to. Kagustuhan ko to. Hindi po to kalokohan. Ako lang yata ang babae na 22 anyos na may ganito kahabang buhok pa. Hindi normal na ganito kahabang buhok ko. Hindi normal ang mga damit na ipinapasuot mo sa akin. At mas lalong hindi normal na nakakulong ko sa mansyon na to buong buhay ko. Galit na sabi ni Violet. Wala kang utang na loob. Akong nag-alaga at promotekta sa'yo. Ito palang igaganti mo sa akin? Galit na galit si Tia Mona. Pinoprotektahan po saan, Tia? At nasan po kaya man ang tinutukoy mo? Ni piso'y wala naman akong nakikita. Sumbat ng dalaga. Ngayon ay hindi mo na maaaring makita ang lalaking yon. Tahimik ang ating buhay at ginugulo niya tayo. Pinagagalit pa niya tayo. Tahimik pero hindi masaya. Payapa pero hindi normal ang buhay natin. Gusto kong mabuhay ng normal at nasa tamang edad na ako para gumawa ng mga desisyon sa aking buhay. Nasa ustong edad na rin ako para magdesisyon tungkol sa pera na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ani Violet. Wala kang alam. Sasayangin mo lamang lahat ng pinundar nila. Sayang? Eh di masayang kung masasayang. Ako naman pong sasayang. At para sa akin naman ang lahat ng perang yon. Kahit saan ko pa yan gamitin, wala na ho dapat kayong pakialam. Simula ngayon, hindi ka na makakaalis pa. Pagkasabi niyon, ay kinandado ni Tia Mona ang lahat ng pinto at gate sa kanilang mansyon at inilagay nito mga susi sa bulsa nito. Napahagulgol na lamang ang dalaga. Nagkulong sa kwarto si Violet. Hindi alam ng kanyang tiya na meron siyang cellphone. Tinawagan niya si Michael at sinabi niya dito ang lahat ng masamang plano ng kanyang tiya, kaya naman nakapagdesisyon sila na itatanan siya ni Michael. Michael, ikinulong ako ni tiya dito sa bahay. Nais kasi niya na tigilan na natin ang ating pagkikita. Siyempre hindi ako pumayag. Sinabi niya na pinag-iinteresan mo lang daw ang pera ng aking mga magulang. Paano ko pag-iinteresan ng pera ng mga magulang mo? Eh kahit na ikaw hindi mo nakikita kung nasa na mga yun. Naiiling na sabi ni Michael. Natawa naman si Violet. Yun nga din ang sinabi ko sa kanya. At huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako naniniwala sa kanya. Alam kong malinis ang intensyon mo sa akin. Salamat naman kung ganon. Pero anong plano mo? Hindi ko din alam. Pero kailangan kong tulong mo. Ayoko nang makulong sa bahay na to kahit wala na akong makuha sa perang iniwan ng mga magulang ko. Basta makaalis na lang ako dito. Gusto mo bang sumama ka dito sa bahay namin? Kaso lang maliit lang to. Mainit dahil wala kaming aircon pero mapagmahal naman lahat ng tao dito. At masaya kami kahit wala kaming pera. Oo, Michael. Sasama ko sa'yo. Sige, mamayang gabi maghihintay ako sa labas ng mansyon. Kinagabihan nga ay dumating si Michael sa labas ng bahay ni Violet. Nakapagbasta na din ng gamit ang dalaga. Dumaan siya sa bintana papunta sa motor ni Michael. Mahimbing ang tulog ni Tia Mona kaya't hindi nito napansin na umalis na ang dalaga. Halos maiyak sa tuwa si Violet dahil sa wakas ay nakatakas na rin siya. Malaya na siya. Makakapamuhay na siya sa gusto niyang paraan. Baliwala na sa kanya kung maiwan sa kanyang tiya lahat ng perang iniwan ng mga magulang niya. Ang importante ay makaalis na siya. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Nag-aalalang tanong ni Michael. Oo naman. Ulang kasing saya ang pakiramdam ko dahil
Sa wakas malaya na rin ako. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa bahay ni Michael. Sinalubong sila ng mga magulang nito. Kamusta ka, Iha? Pagpasensyahan mo ng aming bahay. Maliit lamang ito at wala kaming aircon. Papaypayan ka na lamang ni Michael kapag hindi kinakaya ng electric fan ng init. Payak lang ang aming pamumuhay pero masaya naman kami. Mahabang sabi ng ina ni Michael na si Aling Maria. Wala ang problema sa akin yun. Pasensya na po kayo at nakakaistorbo ko. Hindi ka istorbo, Iha. Welcome ditong lahat ng kaibigan ng aming anak. Isa pa'y baka maging future daughter-in-law ka din naman namin. Sabi ni Aling Maria at umalakhak pa ito. Huwag naman kayong ganyan, nanay. Huwag niyo naman akong ipahiya. Namumulang sabi ni Michael. Bakit ba? Hindi ba't nanliligaw ka na sa kanya? Opo, pero hindi pa naman niya ako sinasagot. Okay lang ho ba sa inyo na maging nobya ako ng inyong anak? Baka ho kasi madamay lang siya sa aking mga problema. Pagtatapat ni Violet. Kapag nobyo mo na siya, karamay mo na siya sa mga pinagdadaanan mo. Ang bait niyo naman ho. Napakapalad ni Michael na kayo mga magulang niya. Mababait din ho ang mga magulang ko pero maaga silang nawala. Salamat naman, Iha. Nasaan mo na yung mga magulang ay sigurado kung natutuwa sila dahil nandito ka sa amin. Hindi ka namin pababayaan. Naging maayos naman ang lahat. Habang nasa trabaho si Michael ay tumutulong sa gawaing bahay si Violet. Masipag naman ang dalaga at magaling makisama kaya natuwa naman sa kanyang ina ni Michael. Matagal nang patay ang kanyang ama kaya siya na din ang gumagabay sa kanyang ina. Lalo na at nagkakaedad na din ito. Dahil homeschooled naman si Violet ay may alam din naman ito at tinulungan ito ni Michael na makahanap ng mapapasukang trabaho. Pati nga ang pagkuha ng mga document ay tinulungan niya ito. Hindi nagtagal ay nakapasok si Violet bilang isang sales lady. Masaya sila dahil lagi siyang nasa labas. Madami siyang nakikitang mga tao at nalilibang siya. Parang ang nabawi niya ang ilang taong pagkakakulong niya sa mansyon. Isang araw ay may hindi inaasahang bisitang dumating sa mall na pinagtatrabahuan niya. Kamusta ka, Iha? Bati ng matapobreng tiyahin niya. Tia Mona? Gulat na sabi ni Violet. Hindi din naman kita maintindihan, Violet. Tumakas ka sa isang komportableng palasyo para lamang magtrabaho dito bilang isang sales lady? How pathetic! Nakakaawa ka naman. Pinagtatrabaho ka ba dito ng lalaking yon para pagkakitaan ka niya? Malditang tanong ng matanda. Hindi ho totoo mga paratang niyo. Pero hindi ko kailangang magpaliwanag sa inyo. Ano ho bang ginagawa niyo dito, Tia Mona? Mall naman to at public place. Kaya hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo kung bakit ako nandito. Singhal ni Tia Mona. Paalis sana si Violet. Iiwas na lang sana siya pero pinigilan siya ng kanyang tiya. Bakit mo ako tatalikuran? Customer ako dito at kailangan mo akong pagsilbihan. Ano ho bang gusto niyong bilhin? Ano ba ang pinakamahal mong makeup dyan? Marami kasi kong pera na naiwan sa akin kaya maaari kong bilhin lahat ng gusto ko. Paano naman ho kayo nagkaroon ng madaming pera? Hindi naman kayo nagtatrabaho. Baka naman para sa akin ang iniwang perang yan. Umalis ka na sa bahay, kaya't wala ka na rin karapatan sa lahat ng perang ito. Maling-mali ho yan. Pero sa inyo nahulat ng perang yan. Wala na akong interes sa perang yan. Masaya na ako sa buhay ko. At yun ang importante. Nahihibang ka na talaga, no? Talagang nilaso na ng lalaking yun ang isip mo. Mamamatay kang mahirap. Maghihirap ka lang sa piling niya. Tila sumpa na sabi ni Tia Mona. Hindi ho yan totoo dahil magsisikap kami. Magtutulungan kami sa hirap at ginhawa. Sisiguraduhin ko na maghihirap ka. At kapag gumagapang ka na pabalik sa mansyon, hindi kita tatanggapin. Ipinapangako ko sa inyo na hindi ako babalik sa inyo kahit ano pang mangyari. Galit na sabi ni Violet. Talaga ba? Tingnan na lang natin. Banta ng matanda. Nakaramdam naman ng takot si Violet dahil alam niyang gagawa ito ng paraan para mahirapan sila.
Masaya na sila sa buhay nila pero alam niyang magkakaroon siya ng problema dahil sa kanyang tiya. Agad namang sinabi ni Violet kay Michael ang nangyari pag uwi niya sa bahay. Pumunta ang tiya kanina sa department store. Pinagbantaan niya ako na maghihirap daw ako at gagapang pabalik sa kanya. Ramdam naman ni Michael ang takot ng dalaga kaya't pilit niya itong pinakalma. Nakita din kasi niya na halos maiyak na ito sa takot. Alam mo naman na hindi kita pababayaan, di ba? Oo, alam ko naman yun. Ayaw naman pala eh. Huwag ka nang matakot. Hindi kita pababayaan. At pangako ko yan sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ka niya makukuha. Hindi ka na niya may kukulong pang muli sa mansyon na yun. Salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi nga nagkamali sa Violet dahil gumawa agad ng paraan si Tia Mona para matanggal at masira si Violet sa trabaho. Kumuha ito ng mga tao na magrereklamo sa kanyang produkto at serbisyo. Iyak nang iyak si Violet dahil masisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang umuwi siya, ay agad siyang nagsumbong kay Michael. Kinausap ako ng manager ko kanina. May mga tao doon ang nagrereklamo sa akin. Big time customers daw at nagpakita pa ng mga resibo na kanilang mga binili. Pinagsungitan ko daw sila at hindi sinerbisyohan ng maayos. Sira din daw mga products na binigay ko sa kanila. Hindi yun totoo, Michael. Hindi ako nakikipag-away sa mga customers. Palagi kong binibigay ang lahat ng aking makakaya. Magalang ako at mabait. Mahal ko ang aking trabaho at hindi ko kayang gawin yun. Umiiyak na kwento ni Violet. Naniniwala ako sa'yo. At sigurado rin ako na naniniwalang manager mo sa'yo. Alam naman ng lahat na mabuti kang tao at mabuti kang empleyado. Sana nga, Michael. Maaring mababang trabaho lang to para kay Tia Mona pero malaking bagay sa akin ang trabahong to. Sa tingin mo ba may kinalaman ng tiya mo dito? Oo, malakas ang kutob ko na siyang may kagagawa nun. Hindi ko alam kung paano niyo nagawa pero malakas ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-alala. Lalabas at lalabas din ang totoo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Pero paano kung mawalan ako ng trabaho? Di tutulungan kitang maganap ulit. Magaling ka kaya. Kung sakali mang mawalan ka ng trabaho makakahanap ka pa rin ng bago. Salamat ah. Walang anuman. Panay ang pasalamat mo sa akin. Kung pagbabayarin kita ng piso sa kada pasalamat mo, siguro'y mayaman na ako. Oo na nga. Oo nga, Lynn. Oo. Payag na ako maging nobya mo. Emosyonal na sabi ni Violet. Ha? Sigurado ka ba? Bakit parang biglaan naman? Naisip ko lang kasi na kasama kita sa lahat ng pinagdadaanan ko. Hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinapabayaan. Sa tingin ko ay napatunayan mo na sa akin na talagang mahal mo ko. Yes! Nagsusumigaw sa tuwa si Michael. Pati nga ang mga magulang niya ay nabulabog at lumabas sila sa sala. Ano bang nangyari dito at nagsisigaw ka? Sita ni Aling Maria. Nay, sinagot na po ako ni Violet. Masayang kinuwento ni Michael sa ina ang magandang balita. Lumiwanag ang mukha ng matanda. Sa kabila kasi ng mga problema ni Violet ay gusto pa din ito ng matanda para sa anak nito. Ngayon kasi malaki na ang pag-asang maging daughter-in-law kita. Opo, Aling Maria. Pwede bang tita nang itawag mo sa akin? Total ay nobya ka na ng anak ko. Sige po, tita. Natatawang sabi ni Violet dahil mas excited pa ito kaysa sa kanya. Tapos kapag mag-asawa na kayo, nanay naman ang itatawag mo sa akin. Kapag nagkaroon na kayo ng mga anak magkakaroon na ako ng mga apo. Sana'y puro babaeng yung maging anak. Nanay naman, napaka-excited mo. Sita ni Michael. 3 lalaki kasi ang mga anak ni Aling Maria at sabik itong magkaroon ng anak na babae. Parang anak na nga ang ituring niya kay Violet. Excited na din itong magkaroon ng mga apo. Magluluto ko ng pansit at pritong manok para makapag-celebrate naman tayo. Akmang tatayo na ito papunta sa kusina nang pigilan ni Violet. Naku, wag na ho. Masyado na hong abala sa inyo.
Hindi naman abala yun. Masaya ako para sa'yo at masaya ako para sa aking anak. Biglang naging emosyonal si Violet at yumakap ito sa matanda. Maraming salamat po ah. Kahit wala akong nanay, nandyan ho kayo para sa akin. Oo, at magiging pangalawang ina mo na ako kapag kinasal na kayo ng anak ko. Tapos magkakaroon na kayo ng mga anak. Kaya magkakaroon na rin ako ng apo. Pag-uulit pa nga nito. Ay, naku nanay. Sobrang advance mo nang mag-isip. Sige na nga at magluto na nga po kayo. Baka gutom lang po yan. Naiiling na sabi ni Michael at naghalakakan silang lahat. Nag-imbestiga ang kanyang manager at nalaman nito na hindi totoo mga paratang kay Violet. Tuwang-tuwa ang dalaga dahil hindi mawawala sa kanyang trabaho na napamahal na rin sa kanya. Pero hindi pa doon tumigil si Tia Mona. Isang araw ay bigla na lamang may lumapit na magandang babae kay Michael. Nakaparado siya sa gilid ng kalye at naghihintay ng customer na kukuha ng order sa kanya. Naiinip na nga siya dahil mahigit 20 minutes na siyang naghihintay. Bigla na lang may babaeng sumakay sa kanyang motor at yumakap pa ito sa kanyang bewang. Maganda ang babae, makinis ito at maputi. Mahaba din ang buhok nito at humahalimuyak sa bango. Nakasuot ito ng maiksing shorts na maong at naka-sleeveless na blouse na mababang neckline kaya kita pang cleavage nito. Talagang mapang-akit ang itsura nito. Ala, miss. Bakit ka sumakay sa motor ko? Gulat na tanong ni Michael at talaga namang sinusubukan pa niyang umiwas pero mahigpit ang yakap ng babae sa kanyang bewang. Hindi po ba kayo ang sundo ko? Gulat na tanong ng babae. Hindi po. Delivery rider lang po ako. Hindi po ako motor taxi. Hindi po ako nagsasakay ng mga pasahero. Inis na paliwanag ni Michael. Akala ko ikaw yung motor taxi na nabook ko. Pasensya na po. Bumaba ang babae at humingi ng pasensya at saka ito naglakad palayo. Napakunot naman ang noo ni Michael. Malinaw naman na nakasulat sa kanyang motor na pang-delivery lang siya. Meron din silang malaking bag na lalagyan ng mga ihahatid niyang orders. Kaya parang imposible na mapagkamalan siyang motor taxi. Nagtataka man ay binaliwala na lamang niya ang lahat. Laking gulat na lamang niya na pag-uwi niya sa bahay ay wala na si Violet. Ang kanyang nanay naman ay umiiyak at nakaupo sa sofa. Bakit ho kayo umiiyak, Nay? Ano hong nangyari? Paano mo nagawa kay Violet ang bagay na yun, anak? Pinalaki naman kita ng maayos. Isa pa, inibot na nga ako ka na hindi mo siya sasaktan, di ba? Ang ayos na ng lahat. Maayos naman ang relasyon niyo. Paano mo to nagawa? Ano ho bang sinasabi niyo, Nay? Hindi ko po kayo naiintindihan. Ani Michael at napakamot na lamang ito ng ulo. Ibinaba niyang kanyang helmet at tinabihan ng kanyang ina. May nagpadala ng litrato kay Violet. May sakay kang ubod ng ganda na babae at nakayakap pa nga sa'yo. Hindi ka pa ba kontento kay Violet? Ang akala ko'y mahal na mahal mo siya. Nay, napaka-judgmental niyo naman po. Hindi niyo pa nga po nakukuha ang side ko nahusgahan niyo agad ako. Ako po yung anak niyo, di ba? Masama ang loob ni Michael dahil sa tingin niya ay nahusgahan agad siya. Sino yung babaeng yun? Tanong ni Aling Maria at nagpunas na ito ng mga luha. Pasahero po yun, Nay. Anong pasaherong pinagsasabi mo? Hindi ka naman motor taxi. Taga-deliver ka ng mga orders. Paano ka magkakaroon ng pasahero? Hindi ko nga din alam. Bigla na lang may sumakay na babae sa aking motor at niyakap ako. Nung tinanong ko siya, ang sabi niya ay napagkamalan daw niya akong motor taxi na nabook niya. Lahat na binata. Siguraduhin mo lang yan, anak. Banta pa nito sa anak. Kilala niyo naman ako, Nanay. Hindi ako manloloko. Paano na yan? Umalis na si Violet at dala na niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Kanina pa po ba siya umalis? Hahanapin ko po siya. Baka maabutan ko pa. Oo, kanina pa siya umalis. At hindi ko alam kung saan siya pupunta. Kilala mo mga kaibigan niya? Kilala ko mga katrabaho niya. Malapit din siya sa kanyang manager, si Sir Eric. Pagtanong mo sa mga katrabaho niya kung alam nila kung saan nakatirang manager na yun, baka nandun si Violet.
Sige po, Nay. Pupunta po ako sa department store. Mag-iingat ka anak at sana'y maisama mo pabalik si Violet. Opo, Nay. Nagpunta sa department store si Michael. Ang sabi ng mga katrabaho nila ay umalis daw ito kasamang manager. Pagkatapos daw magpakita ng manager ng litrato ay galit na umuwi si Violet pero bumalik din kasama ito at may dala na itong mga damit. Doon na pagtanto ni Michael na ang manager pala ang gumawa ng paraan para umalis sa bahay niya si Violet at hindi malabo na may kinalaman si Tia Mona sa nangyari. Napagtugma-tugma naman ni Michael ang mga pangyayari. Sa tingin niya ay kasabwat nito ang babaeng sumakay at yumakap sa kanyang motor. Ito din marahil ang kumuha ng larawan at nagpadala kay Violet nyon. Nakuha naman niyang address ng manager at dali-dali niya itong pinuntahan. Nang natuntun niya ang bahay ng manager, pumarada siya sa harap ng bahay nito at kakatuksa na siya pero napansin niyang bukas ang gate. Bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ni Violet. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at dali-dali siyang pumasok sa bahay na yon. Naabutan niya na nakahiga sa sahig si Violet. Punit-punit na ang damit nito. Punit-punit na ang damit nito dahil pilit na hinihila ng manager. Layuan mo siya! Layuan mo siya! Sigaw ni Michael sabay tulak ng malakas sa manager. Lumaban pa ito kaya sinuntok ito ni Michael ng paulit-ulit hanggang sa napahiga ito sa sahig. Galit na galit si Michael kaya't panay ang suntok niya kahit pa hindi na ito makalaban. Dumugo ng ilong at bibig nito sa tindi ng suntok ni Michael. Inawat na lamang siya ni Violet. Tama na yan! Hinilan niya si Michael kaya't natigil na rin ang pagsuntok nito sa manager. Ginagalang at pinoprotektahan ko ang aking nobya. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Sigaw ni Michael. Sorry tol. Halos maiyak na ang lalaki sa tindi ng pagsuntok sa kanya ni Michael. Pinilit lang naman akong gawin yan. Hindi naman ako masamang tao. Pinilit? Sinong pumilit sa'yo? Kunot noong tanong ni Violet. Ang yung Tia Mona. Pilit niya akong binibigyan ng pera para pagsamantalahan ka. Tumanggi ako dahil hindi naman ako ganun kasamang tao. Nang tanggihan ko ang alok niya. Pinagbantaan niya ang aking buhay. Papatayin daw niya ako kapag hindi ko ito ginawa. Biktima lang din ako dito. Sana'y mapatawad niyo ako. Mahabang sabi ni Eric. Si Tia Mona din bang gumawa ng paraan para may babaeng sumakay at yumakap sa nobyo ko? Oo, Violet. Lahat to ay ginawa niya para bumalik ka daw sa kanya. Dapat ay nagsumbong ka na lang sa mga pulis kaysa ginawa mo yan. Patawarin niyo ako. Natakot lang din ako para sa aking buhay. Lalapitan pa sana ni Michael ang manager pero inawat na siya ni Violet. Tama na yan. Nadinig mo naman ang mga sinabi niya, di ba? Si Tia Mona pa rin ang may kagagawa nito. Hayaan mo na siya. Wala namang nangyari. Umuwi na tayo. Hindi pa tayo tapos. Banda ni Michael at muli nitong tinulak ang manager. Sa kabila ng ginawang pag-amin ay hindi pa din ito makuhang patawarin ni Michael dahil kitang-kita niya kung paano nito pinagtangka ang gahasain ng babaeng ginagalang niya. Nakayuko naman ito at halatang nahihiya din sa ginawa nito. Inalalaya ni Michael na sumakay ng motor ang dalaga. Maingat niyang pinaandar ang motor at nang makauwi na sila ay pinarada niya ang kanyang motor. Nagulat siya nang niyakap siya ni Violet. Sorry kung nagduda ako sa'yo. Okay lang. Hindi mo naman yun kasalanan. Ang Tia Mona mo may kasalanan nun. Sa susunod mag-iingat ka ha. Paano na lang kung natuloy ang balak ng manager na yun sa'yo? Pangaral ni Michael at lubos ang kanyang pag-aalala. Mabuti na lang nga at dumating ka. Ilang beses mo na akong sinasagip. Sorry kung sa kabila ng lahat ay pinagdudahan pa din kita. Nahihiyang sabi ni Violet. Pag-ako ko naman sa'yo na magiging matapat ako sa'yo. Hindi kita sasaktan kaya't sana'y magtiwala ka sa akin. Pangako, magtitiwala ako sa'yo. Pero paano nga ba ang gagawin ko kay Tia Mona? Mukhang hindi talaga niya ako titigilan. Paano kaya kung humanap tayo ng magaling na abogado na tutulong sa atin para tigilan na niya tayo? Wala naman tayong matibay na ebidensya laban sa kanya. Isa pa, parang mababaw din yung mga ginawa niya para ihabla natin siya. Hindi natin alam kung titistigo yung Eric na yon.
Tila nawawala na ng pag-asa si Michael sa mga oras na yon. Pero paano tayo magiging malaya mula sa kanya? Nag-uusap sila nang biglang lumabas ng pinto ang nanay ni Michael. Anak, halika tingnan mo yung balita sa TV. Nagkatinginan si Violet at Michael at sabay silang pumasok ng bahay. Laking gulat nila nang makita sa balita si Tia Mona. Hala, si Tia Mona yan ah! Madami na pala itong nalokong tao. Hinihiling na ng mga biktima nito na kung may iba pang gustong maghabla ay makipag-ugnayan na sa kanila. Hindi na idinetalya sa TV kung paano sila naloko, pero iba-ibang paraan daw ang ginawa ni Mona para makakulimbat ng pera mula sa mga tao. Dali-dali silang nakipagkita sa iba pang mga biktima ni Tia Mona. Natulungan sila na mabawi ang lahat ng pera na iniwan para kay Violet. Napaalis na din sa mansyon ng kanyang tiya. Tuwang-tuwa naman si Violet dahil sa wakas ay tapos na ang lahat ng kanyang problema. Nakabalik na din siya sa mansyon. Kahit papano kasi ay merong alaala ng kanyang mga magulang ang bahay na yon. Hindi na siya mapipigilan nito sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Doon na nadiskubre ni Violet na mahigit 50 million pesos pala ang halaga ng mga pera at ari-arian na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kasama din dito ang mga perang galing sa insurance na mga ito. Nasa 10 milyon na palang nagagastos ng kanyang tiya at tila kulang pa dito ang lahat ng pera na yon at nagawa pa nitong manloko ng ibang tao. Malungkot si Michael dahil magkakahiwalay na sila ng bahay, pero sa kabilang banda ay masaya na din siya para sa nobya dahil nakuha na nito ang lahat ng para dito. Hinatid na niya ito sa mansyon. Mamimiss kita. Palagi pa din naman tayong magkikita. Oo, pero iba din kasi yung magkasama tayo sa bahay. Di dito na lang tayo tumira ni Nanay Maria mo. Wait, tinawag mo bang nanay ang nanay ko? Oo, bakit? Hindi bang sabi niya tatawagin mo siyang nanay kapag asawa na kita? Oo nga. Ibig sabihin ba nito? Oo. Wala pa nga akong tinatanong o agad. Itatanong mo lang naman kung papayag akong magpakasal sa'yo, di ba? Oo ang sagot ko. Seryoso ba yan? Nabawi mo na ang mansyon mo at lahat ng ari-arian at pamana ng mama at papa mo. Baka maging alangan ako sa'yo. Nung magkakilala nga tayo ay wala akong kahit piso. Pero hindi ka naman nagbago sa akin. Siyempre, mahal kita eh. Ganon din ako sa'yo. Maaring nabawi ko nga ang aking mansyon at nakuha ko din ang lahat ng pamana ng aking mga magulang. Pero wala namang magbabago sa atin. Ako pa rin ang nobya mo. Napakaswerte ko naman sa'yo. Wika ni Michael at malawak ang ngiti nito. Nagniningning ang mga mata nito at halatang masayang masaya ito. Akong swerte sa'yo. Ang laking problema ang dinala sa akin ng aking tiya pero hindi mo ko sinukuan. Hindi ka natakot madamay. Napakaswerte ko pa na sobrang bait ng pamilya mo sa akin. Kung iba'y baka inayawan na ako dahil may kakambal akong problema. Pero sa halip ay parang anak pang trato sa akin ng nanay mo. Kaya kung ikakasal tayo, gusto ko sanang dito rin tumirang yung nanay pati mga kapatid mo. Para hindi ka rin mahiwalay sa kanila. Alam ko namang malapit na malapit ka sa kanila eh. Okay lang sa'yo na dito din sila titira? Oo naman. Napakalaki ng mansyon na to. Ang lungkot naman kung tayong dalawa lang ang tao dito. At nung magkakasama tayo sa bahay nyo, ang saya-saya. Pero teka, gusto ko na ako pa din ang magtatanong sa'yo. Biglang lumuhod si Michael at inilabas nito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa nito. Saan galing ang kahon na yan? Matagal ko na tong binili. Alam ko naman kasi na ikaw na ang gusto ko makasama sa habang buhay. Hindi lang ako makahanap ng magandang tiyempo dahil lagi kang problemado sa tiya Mona mo. Violet, mahal ko. Will you marry me? Yes na yes na yes! Tumayo si Michael at niyakap ang nobya. Mumurahin pa lang tong singsing na to kasi ito pala ang kaya ko sa ngayon. Pero pangako ko sa'yo na magsisikap ako. Magiging proud ka sa akin at
Gusto ko din na maging good provider sa'yo at sa mga magiging anak natin. Naniniwala naman ako sa'yo at alam kong magtatagumpay ka rin dahil masipag ka naman. Salamat sa tiwala at pagmamahal. Isinuot ni Michael kay Violet ang singsing at nagyakap silang dalawa. Lumipas lang, ang 2 buwan ay ikinasal na sila at gaya nga ng hiling ni Violet, sa mansyon na rin tumira ang pamilya ni Michael. Naging pabor pa yon sa kanila dahil nang magkaanak sila ay madaming nag-aalaga sa kanilang baby. Nagkaroon ng sapat na pagkakataon si Violet para i-enjoy pa din ang kanyang buhay dahil nga matagal siyang nakulong sa mansyon na yon. Malungkot ang naging buhay ni Violet. Maaga siyang naulila pagkatapos ay pinag-interesan ng kanyang tiya ang kanyang yaman. Matagal na panahon siyang ikinulong sa mansyon kaya't napakarami niyang hindi nagawa sa buhay niya. Nabuti na lamang at dumating si Michael sa buhay niya. Iniligtas siya nito, hindi lamang mula kay Tia Mona, kundi pati sa kalungkutan ng kanyang buhay. Malungkot man ang naging buhay niya, ay naging masaya pa din naman siya. Para na din siyang nagkapamilya dahil sa nanay at mga kapatid ni Michael. Mabuting asawa din sa kanya si Michael at mabuting ama sa kanilang mga anak. Gaya nga ng fairy tale, ay nagkaroon din si Violet ng kanyang happy ever after.